Sa mga nagdudunong-dunungan naman tayong mga DDS, katulad ni Cathy Binag. Kasi kung matatandaan nyo, meron po siyang hawak na USB. Yun daw ang makakapagpabagsak kay President Bongbong Marcos once na i-reveal niya kung ano ang laman ng kanyang mystery USB na hanggang ngayon, nakakulong na at lahat si former president, hindi pa niya maipakita. Yun sana ang magpapatunay na durugista ang ating presidente. Pero hanggang ngayon, wala siyang maipakita. Bakit? Dahil wala talagang USB. Ako, alam mo, Aimee, if you want this to stop, sabihin mo na yung nalalaman mo. Wag na yung patsi-patsi. Straight to the point. Ano na natin to? Gusto mo tulungan si PRRD? Salita ka na. Ikaw, hindi yung USB ko. Hindi yung USB ko. Hindi yung USB ko. Ikaw ang maging ang eyewitness or ikaw mismo magsalita kung ano yung totoong nangyayari. So kung pang-uuto ang ginagawan ng mga DDS, hindi na po tumatalab sa taong bayan. Na ngayon nga, inaamin ni Cathy Binag na walang may ibang powers para mapalaya si former president kundi si BBM. Pagpapadala kay PRRD sa ICC, sa katotohanan, ang may power dyan na para mapabalik siya is si BBM. Walang si Aimee, iba. wala. Pwede Na sinalungat naman ni Maharlika. Maniwala kayo sa akin. Walang makakapagpalaya kay Pangulong Duterte na politiko. Wala. Zero. Nada. ICC lang. So, magkaiba man sila ng paniniwala kay Cathy Binag, si PBBM lang ang pag-asa para makalaya si former president. Kay Maharlika naman, walang sino mang politiko ang makakatulong para mapalaya si former president. At least nagkakaisa sila. Hindi mapapalaya si former president. Kahit na anong ngak-ngak ni Sara Duterte sa lahat ng pinupuntahan niya mga bansa, bring him home, malabo pong mangyari yan. Kahit na sisihin ng gusto ni Sara Duterte si President Bongbong Marcos, hanggang sisi na lang siya. Mahirap pong kalaban ang karma. So, papaano na yung sinabi ni Sara Duterte na hindi siya ang magpapauwi sa kanyang tatay, kundi si Senator Aimee Marcos. Dahil yung sinabi ni Sara, porke si Bongbong Marcos na kapatid ni Aimee ang nagpakulong kay Digong, nararapat lamang na ang kapatid ng presidente ang magpapalaya kay Digong. Ang tanong, magawa ba ni Aimee Marcos yan? So kung malakas lang talaga ang pakiramdam ni Aimee Marcos, hindi ba niya napapansin na ginagamit na lang siya ni Sara Duterte? Pero bayaan nyo, gamitan lang naman sila eh. Si Aimee para sa kanyang personal na interes, si Sara lalo para sa kanyang personal na interes. Pero tandaan po natin, kung si Harry Roque, nung wala ng silbi, ay isinuka na ni Digong, si Aimee Marcos pa kaya? Lalo na umaasa si Sara Duterte na si Aimee ang makakapagpauwi sa kanyang tatay na napaka-imposibleng mangyari. Pero siyempre, todo pa rin ang pagtatanggol ni Aimee Marcos kay Sara Duterte. Dahil ang stand ni Aimee Marcos sa impeachment, huwag nang ituloy. Court. Ibig sabihin, para sa inyo, hindi na dapat umabot sa punto na yon? Dapat i-impeach na, i-dismiss na agad? Para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat imbasura na kung gusto talaga ng House of Representatives, wala namang problema. Pwede silang magpila ulit, subject to the one-year ban. That seems very, very clear to me. Kami tuloy nakakapansin na itong si Aimee Marcos ay lumalabas na utu-uto ng mga DDS. Naalala nyo nung inudyukan siya ni Joel Villanueva na harangin si Risa Hontiveros sa isang Senate hearing? Dito naman sa hindi pagsipot ni Aimee Marcos sa sona ng kanyang kapatid na ang iginahilan niya ay pupuntahan daw niya yung mga eskwelahan at mamimigay ng mga relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Ang totoo pala, hindi naman pala yun ang totoong dahilan. Ang totoong dahilan, ito. Nakisama lang ako kay BG at kay Bato. At sana manatiling buo ang tropang Duterte 5. At ma'am, dahil po doon, parang sa pananitiling buo ng Duterte 5, kaya kayo sumama? Yes, kasi sabi ni Bong at saka ni Bato, committed sila kay Cheese. So, sunod-sunuran na lang po kami. O, di ba? Lumalabas na uto-uto si Aimee Marcos. Pero, meron pong video clip na kumakalat ngayon
na sinasabi ng iba, nilaglag na daw ni Amy Marcos si Sara Duterte. Nilaglag na nga ba niya? Kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition? Chinecheck ko eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. So, aminado si Amy Marcos na maraming kaso na nakabinbin at dapat harapin ni Sara Duterte. Hindi man matuloy yung impeachment trial niya, patong-patong na kaso ang dapat harapin ni Sara Duterte. Nasa bibig mismo ni Amy Marcos nang galing yung mahihirapan lusutan yung mga kasong yon. So sa dami ng kasong yan nakakaharapin ni Sara Duterte, isa ba siya sa problema ng bansa o siya ang natatanging problema ng bansa? Ano ang masasabi ni Sara Duterte dito? I am not the problem of this country. Di ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte. Sa tingin ninyo, hindi ba problema si Sara Duterte ng bansang ito? Dahil mula nang sumulpot ang mga Duterte sa bansang ito, nagkaletse-letse na po tayo. Dahil ang akala ng pamilya nila, sila ang hulog ng langit. Sila ang dapat mamayani. Dapat magpatuloy ang kanilang kapangyarihan sa bansang ito. Akala nila, mauuto nila si Bongbong Marcos na sumunod sa lahat ng gusto nila. Lalo na at nandyan ang BFF ni Sara na si Amy Marcos. Akala ni Amy, susunod si Bongbong sa kanya at pagbibigyan lahat ng kapritsyo ni Sara Duterte. Hindi. Nung hindi nakuha ni Sara ang mga gusto niya, ay ito na. All hell broke loose. Hindi nga ba? Sinabi pa ni Sara Duterte na siya ang presidente ng impyerno. Paano sasabihin ni Sara Duterte na mas demonyo ang administrasyon ni PBBM? Siya naman ang presidente ng impyerno. Matindi yung laban, Mayor. Kasi mas demonyo yung administration ngayon. Ito kasi si Sara Duterte ang hilig sa ad hominem. Kung manira siya, personalan, mga panlalait na kahit ang aso hindi matatanggap. Ganyan po ang style nila eh. Isa pang patunay kung paano manlait itong si Sara Duterte. Kulang-kulang yung brain cells ng mga taong nagsasalita para sa administration. Kulang-kulang daw sa brain cells. Sino kaya ang kulang-kulang sa brain cells? Yun lang salitang bobo, hindi pa alam sa English. At ano nga ba ang ibig sabihin ng ICC, Sara Duterte? Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. At kung lait-laitin niya ang mga speeches, ang mga talumpati at ang mga sinasabi ni President Bongbong Marcos, akala mo naman, napakagaling niya. Sa bagay, nagpamalas po ng talino si Sara Duterte doon sa interview niya sa isang Russian TV. What is his current condition at the moment and what sort of toll is this case taking on him? So there are certain days that it's a good day, and there are certain days that it's not. It's a bad day. So yes. Pero dapat na po tayong matakot. Dapat na tayong mangamba. Dapat na tayong manginig sa sinabing ito ni Sara Duterte. Considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin.
So sa tingin ninyo, si Sara Duterte na nga ba ang magiging presidente natin sa 2028? At para sa panghuli po natin, babala po sa lahat, be careful what you wish for. At yan siguro ang pinagsisisihan ni former President ngayon. Pakinggan po natin ito. Kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Sabi nila, ma-prosecute ako sa International Criminal Court. O di sige, payback time. You want me to bring me to International Criminal Court? Gladly. Gladly. And if they say that I go to jail, I'll rot in jail. At kung matakot lang ako ng demanda yung ICC na yung bullshit na yan. Well, I will rot in jail. So ayan, ano po ang masasabi nyo sa mga video clips na napanood natin? Comment lang po down below and be careful what you wish for.